Alright mga sir, welcome sa ating vlog. Ito pala yung isang unit na kasama nung linag natin last time. So para yung specs lang, Isuzu forward, standard, cargo, drop side, localized, gawa po namin. 6-wheeler, 4x2, 6 studs. Ayan. So yan mga ka-tracker, ito ay i-deliver. So mas mauna to dun sa isang unit kasi nung chinek namin may problema pa yung unit. So ipakita ko sa inyo, tatapos lang i-detail, linisan. Ayan, ayan po yung itsura nya. Standard to, ito yung narrow cab na wala ring back bed. So ayan, 8.5 yung gross weight capacity, 4,250 yung net capacity. Brand new dashboard rin. Ayan, 6-speed manual transmission. May kasama ng jack and tire wrench. So ayan, kompleto po. Malinis, mabango. Kapulsary mga upuan, naka-floor matting. Ayan. Functional lahat ng gauges. Ayan. Yung audio nito is 179,498 yung naka-register dito sa odometer. So, yan mga ka-tracker, bigyan ko yan ng tips kung paano pumili ng unit. So, kung naghahanap kayo ng surplus Japan at bago lang, first time, so paano nga ba pumili ng unit? So, ang may bibigay ko lang sa inyo na tips kapag kukuha kayo ng unit mga ka-tracker is piliin nyo yung hindi pa nare-recon. Saka nyo lang iparecon kapag napili nyo na. Ito kasi mga ka-tracker, itong unit na to, hindi namin yan nare-recon kapag wala pang kliyente. Pinapakita namin na original status pa galing Japan. So may mga unit kami ditong CBU, ibig sabihin ng CBU completely build up na dumating dito sa Pilipinas, at meron namang CKD or knockdown unit. So sinasabi namin yan sa kliyente namin para alam nila kung anong status ng truck. So ito CBU, ayan, mas maganda as is condition para original status ng unit. So makikita nyo kung ano yung itsura ng unit, hindi pa nagagawa. Kung walang bangga, maganda yung body, kompleto yung accessories. And then so pagdating naman sa looks, so ayan, basta kompleto yung accessories nya, pwede yan. And then maganda yung pintura kasi may mga dumarating dito sa amin na surplus Japan, magaganda pa yung pintura, minsan hindi na pinare-repaint. So mas maganda yon. Pero kung na-recon na, so tingnan nyo na lang kung maganda yung pagkakagawa. So sa surplus Japan naman, ang pinaka-importante is makina, chassis. Ayan. So tingnan natin kung maganda yung makina, walang tagas. Ayan. So ipakita ko sa inyo yung makina nito. Ito pala ay, ang makina niya ay 6HL1. Okay, tinas natin yung cab. So itong makina na to mga ka-tracker ay manual or mechanical engine. Ibig sabihin, hindi siya controlled ng ECU, wala siyang computer box na tinatawag. Ayan, wala siyang ECU or yung program sa makina. Hindi electronic yung nag-drive sa kanya, kundi manual. So meron tayo ditong inline injection pump, tikable yan. So pag titingin naman tayo sa makina, syempre ayan, titingnan natin yung andar kung matining, walang ingay pagdating sa makina, at yung langis maganda. Ito mga ka-tracker, medyo malikabok pa. Idadaan pa namin to sa washing area. So yan, titingnan natin yan kung maayos yung ilalim, walang tagas na langis, diesel. Ayan. Tapos ayun, sa radiator maganda yung coolant. And then ito, kung merong lamang silicone oil yung clutch pan. Ayan, basta titingnan natin yan. Yung
engine support, transmission support. So ayan. Lex, panda rin mo nga, Lex. Papapanda rin natin. Ayan, titingnan natin yung langis. Ayan, itong langis na to, bago na to. Ayan o, makikita nyo, naninilaw, hindi kulay itim. So ayan, may mga unit na dumarating dito na maganda po yung langis. Kasi sa Japan, hindi naman to basura. Ayan. So yung mga Japanese, kapag luma na yung unit, tinitrade in na nila sa kasat para palitan. Kaya may mga ganitong unit. So hindi po siya ini-scrap. At sa Japan naman mga katracker, yung mga unit is nasa maganda yung maintenance nila. Kapag may problema na inaayos na nila, and then meron silang periodic maintenance services na may timeline sila kung kailan nila papaayos or i-condition yung makina or i-change oil. So yan, may gumagawa lang dun sa likod, tapos medyo maingay lang yung ating body. Ayan, localized body yung ating unit. So titingnan natin ang makina kung maganda yung under nya. Ayan. So pag computer box naman, dapat walang check engine. Ayan. So titingnan natin yan kung walang blue by, hindi malakas yung pressure. Ayan. Saka kung walang talsik, mas maganda walang talsik yung valve cover. Ayan. Ayan o, walang masyadong talsik yung kanyang. Alright, so ayan, dapat maayos yung andar, walang bulwak na malakas. Kung meron man, dapat kaunti lang. So kailangan din yan na merong langis talaga dito para ayan, meron siyang lubricant dito sa ibabaw. Tapos dito sa ating radiator, dapat walang bula yung ating tubig, saka walang naghahalong langis. Pati dito sa kanyang dipstick, dapat ayan, walang sumusupang langis dyan. Saka yung usok, ayan, bago yung langis dito, maganda yung andar. So ayan mga katracker, yung ingay dapat yung normal na ingay lang ng makina. So ganun mag-check. And then pang ilalim sa chassis naman tayo, so check mo lang dyan kung maganda yung chassis, walang skyflex or yung talagang kinain na ng kalawang. So pag ganitong pinturado, hindi na natin makita. Pero yun, sabi ko kanina, mas maganda pumili kayo ng assist condition na hindi pa napipinturahan para makita nyo yung original na status. Pero ito, wala namang minasilyahan, kaya maganda. So makikita naman natin yan sa gawa. So kapag may minasilyahan, ibig sabihin yan may kinain na ng kalawang. So yung pagkakagawa talaga, yun yung iano natin, kung maayos yung pagkagawa. Ayan po. Sa body naman, itong body na to is localized, fabricated, all steel, ginawa talaga for heavy duty. So yung pangarga nito is bakal or graba, semento, kaya ganito yung body. Right? So gulong, pag sa gulong naman, kung gusto nyong brand new, pwede nating palitan tulad nito, pinalitan na ng brand new. Saka kompleto yung electrical lights and accessories. Ayan, clearance light, body signal light, tail light, back horn, dapat nandiyan yan kompleto. And then yun,
sa rehistro, papel, dapat tingnan nyo rin kung and original papers yung ibibigay sa inyo or sa sa unit. Naka-indicate yung chassis number, engine number, ayan, para all goods. Right, so yan, i-deliver na ng aming driver. So mga tracker, kung naghanap po kayo ng Surplus Japan, kindly contact us on our FB page, Kakarmoto PH. Maraming salamat. Ayan, punta natin. Ayan, isa pa yung usok ng tambucho. Ayan, dapat hindi mausok kasi pwedeng huliin niya ng smoke belching. Ayan, ibig sabihin hindi naka-tune yung ating injection pump kung mausok, kung anumang kulay yan. So ayan, pag maganda yung combustion, all goods na yan. So ayan, wait, washing pa namin. Diyan na lang. Ayan, di ba pogi na oh? Solid na po yan. So yun mga katracker, kung maghanap kayo ng Surplus Japan, kung naghanap na kayo, punta kayo dito, number 66, Barangay Mambugdos, Bacoor, Cavite. Ayan, Calipil Marketing Corporation. Punta kayo sa ating FB page and then pakipollow na rin. Meron din tayong TikTok account. So kompleto. Pag sa accessories naman, dapat kompleto para maayos. Like ayan, yung mga handles, side mirror covers, bago dapat yung yung ating wiper blades, yung mga ilaw, walang mga basag, mga fender, ayan, dapat naka-align yung mga pinto na yan, dapat chine-check rin natin, walang alog. Ayan. And then pag sa interior naman, ayan, transmission, check rin natin yung mga gear oil. Ayan, chine-check rin namin yan. And then differential. And then ayan, so ito pinalitan namin ng clutch master. And then ayan dapat may mga handles po yan, ashtray. And then ayan, yung sun visor, rain gutter, rain visor, ayan, doom light. Ayan, dapat maayos. So yun, sa presyo naman ng truck dito sa amin, nakadepende sa specs ng unit. So pag pumunta kayo dito, pag nakapili kayo, papapresyuhan natin kung magkano. Ayan, so ito po ay 2024 model, nakalagay sa rehistro, CBU unit, hindi po rebuild. Ayan, sa Japan naman yung model na ito is nasa year 2000. Ayan, mga ganitong unit. Alright, so maraming salamat. At kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like, share at mag-subscribe na. Ayan, Kakarmoto PH. At kung may tanong kayo, mag-comment lang sa baba. Ayan, all goods na po, diba? Maraming salamat. Bye bye.